Magandang umaga. Ito ay Agosto 30, 2025. Narito ang isang liham mula kay Brother Joseph Branham, pastor ng Branham Tabernacle. Binamahal na simbahan ng Diyos. Nagsalita ang Diyos at sinabi, "Hindi ako gumagawa sa ibabaw ng lupa sa pamagitan lamang ng tao. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. At ipahahayag ko lamang ang aking sarili kapag nakatagpo ako ng isang tao at pinili ko siya, si William Marion Branham. Ibinaba ko siya upang tawagin ang aking nobya. Ilalagay ko ang aking salita sa kanyang bibig. Aking salita ang magiging salita ko at sasabihin niya lamang ang aking salita." Ang tinig ng kasulatan ay nagsalita sa pamagitan ng haliging apoy at sinabi sa kanya, "Pinili kita, William Branham. Ikaw ang lalaki. Ibinangon kita para sa layuning ito. Patunayan kita sa pamagitan ng mga tanda at kababalaghan. Bumaba ka upang ihayag ang aking salita at pamunuan ng aking nobya. Ang aking salita ay kailangan matupad mo." Alam ng ating propita na isinugo siya para sa mismong layunin na ihayag ang lahat ng misteryo ng Biblia at pangunahan ang nobya ng Diyos sa lupang pangako. Alam niya ang sinabi niya, pararangalan at isa sa katuparan ng Diyos. Nais kong huwag mong kalimutan ang salitang yun. Ang sinabi ng ating propeta, pararangalan ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay nasa William Marion Branham. Siya ang tinig ng Diyos sa mundo. Alam niyang siya ang pinahirang ikapitong anghel na mensahero ng Diyos. Alam niya sa kanyang puso ang lahat ng mga bagay na sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, sa kanyang salita. Nag-aalab sa kanyang puso ang naging isang katotohanan. Siya ay pinahiran at alam niyang mayroon siyang ganito ang sabi ng Panginoon. Walang makakapigil sa kanya na humayo upang magsalita ng salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanya, ang aking salita at ikaw, aking sugo ay iisa. Alam niyang siya ang napiling magsalita ng salita ng hindi pagkakamali. Iyon lang ang kailangan niya. Magsasalita siya at ipatupad ito ng Diyos. Ang paghahayag ng mensaheng ito at ang mensahero ng Diyos ay pinahiran ang ating pananampalataya tulad ng dati. Inilipat tayo nito sa mahusay sa mga siklo. Ito ay naghiwalay sa atin mula sa lahat maliban sa kanyang mensahe, kanyang salita, kanyang tinig, kanyang mga tape. Hindi mahalaga kung gaano tayo kaminorya, gaano tayo tinatawanan, pinagtatawanan, wala itong kaunting pagkakaiba. Nakita namin, naniniwala kami, may kung ano sa loob natin. Tayo ay tinakda upang makita ito at walang makakapigil sa atin na paniniwalaan ito. Naaalala natin ang sinabi ng pangitayang iyon, bumalik at mag-imbak ng pagkain. Nasaan ang kamaling na iyon? Ang Branham Tabernacle. Saan may anumang bagay sa mundo o sa buong mundo kahit saan na maihambing sa mga mensahe na mayroong tayo, ito ang tanging tinig na pinagtibay ng Diyos mismo na ganito ang sabi ng Panginoon, ang tanging tinig. Saan ba tayo o gusto nating pumunta nang sabihin niya, dito nakaimbak ang pagkain. Ito ay nakaimbak dito. Ito ay nasa mga tape. Mapupunta ito sa buong mundo sa mga tape kung saan ang mga tao sa kanilang mga bahay. Ang mga tape na iyon ay mahuhulog mismo sa mga kamay ng itinalaga ng Diyos. Maaari niyang idirikta ang salita. Ididirikta niya ang lahat ng eksakto sa landas nito. Iyan ang dahilan kung bakit niya ako pinabalik upang gawin ito, mag-imbak ng pagkain dito. Kami ang kanyang perpektong salita na nobya, na nanatili sa kanyang nakaimbak na pagkain. Hindi na kailangan umiyak pa. Magsasalita lang tayo ng salita at sumulong dahil tayo ang salita. Walang dapat ikababahala.
Hindi na kailangan para sa lahat ng gabing pagpupulong ng panalangin upang ihayag kung sino tayo. Ang salita ay nahayag na sa atin. Alam natin kung sino tayo, tulad ng propita ng Diyos, at sinabi na niya sa atin kung sino ang pupunta. Bawat isa sa atin, kung ikaw ay isang may bahay o kung ikaw ay isang munting dalaga o kung ikaw isang matandang babae o isang binata o isang matandang lalaki o kung ano ka man, tayo ay pupunta kahit papano. Wala nang matitira kahit isa sa atin. Amen. Ang bawat isa sa atin ay pupunta at wala tayong ibang pipigilan. Pag-usapan ang pagbibigay sa atin ng pag-agaw sa pananampalataya. Halina't samahan ng isang bahagi ng nobya ng Diyos habang nagtitipon tayo sa paligid ng pinagtibay na tinig ng Diyos. Habang nagsasalita siya upang sabihin sa atin, "Aking pinakamamahal, aking pinili, aking nobya. Bakit ka humibik? Magsalita ka at magpatuloy." Brother Joseph Branham. Insay 63-0714M. Bakit ka humibik? Magsalita ka. Oras, 12:00 ng tanghali, Jeffersonville Time. Lugar, ngunit iisa lamang ang tunay na simbahan at hindi ka sumasali dito. Ipinanganak ka rito, kita mo, at kung ikaw ay isinilang dito, ang buhay na Diyos na gumawa ng kanyang sarili sa pamagitan mo at ipinakikilala ang kanyang sarili, kita mo, doon naninirahan ang Diyos sa kanyang simbahan. Ang Diyos ay pumunta sa simbahan araw-araw. Nabubuhay lamang sa simbahan. Siya ay nabubuhay sa iyo. Ikaw ang kanyang simbahan. Ikaw ang kanyang simbahan. Ikaw ang tabernakulo kung saan nananahan ang Diyos. Ikaw mismo ang simbahan ng Diyos na buhay. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.